Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong sa Pogo at ito pong sa Comelec. Mukhang itong Comelec sinisimulan ng gibain, no? Mukhang gusto nilang i-destroy yung credibility ng bagong voting o counting machine na Miru, no? Isang article lang naman po tayo meron diyan at mukhang may masamang balita po. Mukhang merong nakapuslit. May nakapuslit po mga kababayan. So malalaman natin kung sino itong nakapuslit. Okay? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nagbi-video replay, at sa lahat ng katuwang natin dyan sa comment section at live chat box ng ating video premiere at ng live stream. So, eto po, no, mukhang may nakapuslit po dito mga kababayan. May hinahanap lang tayong na isang article, no? Mukhang ay naku po, nakakaawa naman tong mga to. Yikes. Po may nahanap po kasi nagkakasisihan ng mga kababayan Mukhang nagkakasisihan na dito. Ay, ewan ko kung anong mangyayari sa mga to, no? Mukhang may sinisisi na ang Bureau of Immigration. Ay, nako. So, eto po mga kababayan, no? Umpisahan natin dito po sa balita ng Abante TNT. No? Maalala nyo, si Senator Win Gatchalian ay nag-request na po ng extra security diyan po sa pulis ng Pasay, gawa nga po ng threat sa kanyang buhay. Simula ng ito nag-intensify ang kanilang paghihiring diyan po sa Pogo at kay Alice Guo, di ba? Ganun na rin po si Hontiveros. Ngayon, meron pong sinabi si Escudero at Pimentel. Diyan po sa headline ng Abante TNT, sabi dito, seguridad ni na Hontiveros, Gatchalian dapat dagdagan. Ako po, okay po ako dyan, no? Kasi for their security, mahirap po itong kinakalaban nila. Malaking sindikato dyan, nasalig po nila, no? Nawalan po ng malaking kita itong mga sindikato na ito. So therefore, payback. Ika nga nila, payback is a bitch. Di ba? Parang karma is a bitch, no? Pero mahirap po yan, kaya dapat dagdagan ng security nila, no? Yung magandang ibigay na security diyan, kunin nyo, bawasan yung 433 na BPSG ni Sara Duterte. Useless po yon, no? Hindi nga nila na-protektahan pa paano nagurgur si Sara Duterte dito. Nasaan yung 433? Di ba? Ibigay nyo lang doon kay Hontiveros at Gatchalian. Yun talagang legit. Di ba? Ngayon, eto pa. Kahapon, nagsimula na itong House hearing, no, yung House probe para po dyan sa Pogo brutality. Sa politiko. Pogo brutality. Torture videos of workers by Chinese nationals shown in House probe. Naku, ang hirap po niyan. Ang hirap mapakita ito. The videos of workers being hit by hard objects and tased while handcuffed and unclothed. Hubot-hubad, nakatali pa. In Philippine offshore gaming operators have represented during the motu proprio joint investigation. Motu proprio ito. Walang house resolution na ito. On the House Committee on Public Order and Safety and on Games and Amusement. During Wednesday hearing, the PAOK also presented 5 victims who appeared wearing ski masks. Yung chairperson nitong Public Order and Safety ay si Laguna Representative Dan Fernandez, said the presentation of the videos will establish the evil of the illegal activities. What we are trying to portray here is the evil of the illegal activities that had been perpetrated in our country. And it was not done by the Filipino, but it was done by other foreigners in cahoots with Filipinos. Kaya nga sabi ni si Villapuerte, 'di ba? Yung kanyang English na yung
Confederate. Di ba? Ako noong napanood ko, medyo offending sa akin eh. Binabastos nila ang ating gobyerno. Hindi lang yan, hindi lang gobyerno, kundi yung human rights, the torture of those na nakaganon. Di ba? O, meron dito yung kinikwento nito, yung Malaysia, no? Grabe. Hindi ko na po babasahin ito lahat kasi it's so gruesome. Ha? Hindi makatao. Kaya dapat talaga, no, magdesisyon ng presidente diyan. Marami pa to, susuanuhin pa natin itong pogo na ito kasi i-relate natin to sa isang content kay Digong ninyo, no? Kasi meron diyan nagsasabing hindi dapat siya ma-implicate diyan. Gago. Oh. Now, pahapyaw lang po 'yon, no? Parang taser lang sa atin. Eto pa, no? Meron pong ginawa dito para sa immigration. Sa ulat ng Inquirer.net. Both Alice Go hooping on immigration lookout bulletin. Nilagay na po sila sa sa bulletin ng Bureau of Immigration. Malamang yan, nakabolo yan. Be on the lookout. O kaya bigyan nyo na kasi ng hold departure o order. Tulad nung si Makatanas Ano ba yun? Yung vlogger? Yung nag-fake news na naman na may mga generals na nag-walk out. O, paano daw? Ang sabi daw ay nandun niya sa ibang bansa. Nakalabas ng bansa yun. May kaso yun na cyber libel. Di ba dinimanda ni former chief PMP? Acorda yun. Dahil nag-fake news. O, ito ngayon, talagang nilagay nila sa immigration lookout bulletin. O, sabi ni BI spokesperson Dana Sandoval that suspended Bamban Meron Alex Gu might have left the country using her Chinese passport. Alay ko! Ha? So, naka-immigration lookout bulletin siya. Ang problema, paano nakalusot ito? Ngayon, ang sinasabi dito, sa ulat din ng Inquirer, sinabi rin ni Gatchal yan. Mukhang si Alice Go, umalis na ng Pilipinas using Chinese passport niya. So, hindi man lang kayo nag-advise sa immigration ng hold departure or immigration lookout bulletin? Hindi nyo na in-anticipate yan? Kasi hindi na po siya makita eh. Sumama na po siya sa larong taguan ng mga Duterte at Kibuloy. Tagu-taguan ika nga nila sa mga social media. Ala na. Sa mga information namin sa Bureau of Immigration ay nandito pa siya dahil chinek namin kung si Guo Ping umalis sa Pilipinas. Wala naman silang nakitang ganun na record so far. So kung dadaan siya sa ating mga airport at dadaan siya sa seaport, madidetect siya. Pero alam naman natin na mayroong pang ibang paraan para makatakas. Correct. Yung mga bayaran dyan, no, sa immigration na pasasakayin lang ng private jet yan. O di kaya paibabangka doon papunta ng mischief kasi may base doon ng mga Chinese tapos takbo na. Ha? Kaya kung hindi makita itong si Alice Go, malamang hanapin nyo sa Davao. Kung wala doon, hanapin nyo na sa China. May have, sabi nga nila. Ngayon, eto pa. Sabi ng yung sa House panel kay yung probe nila yung moto proprio ni Dan Fernandez. Manila Bulletin. 402 illegal pogos must be shut down. Sabi ng House Joint Panel. Must, sabi na. Ayun ang sabi nila Eto po. Ang sabi ni sino ba to? Si Fernandez. Inimbitahan natin ang mga mayors, yung business permits and licensing offices heads para at least magtulungan tayo para mapasara ang 400 na ito kasi kung isa-isahin ito ng national government at PMP, mahihirapan tayo. Whole of the nations o whole of the government approach. Ganyan yan. That's the reason why we need the interagency action on this. And that's the reason why inimbita din natin ang mayors. Maganda po yan. Ha? Ang galing po. Okay? Ipasara nyo, illegal. Yang mga illegal. Tapos yung mga legal, dapat, sabi ko sa inyo, twice a month dapat ini-inspect. At yung mag-i-inspect, dapat hindi matatapalan ng pera. Diba? Nakakaasar eh. Okay? Now, eto po. Nagsisisihan na sila. Kasi 'di ba, sinasabi ni Gatchal yan, baka
nakatakas na sa bansa, bumalik na ng China si Alice Go gamit ang kanyang Chinese passport. Ganun din ang sabi ng BI, pero may binanggit po ang BI dito, Bureau of Immigration. Sa politiko, backdoor escape, BI passes back to Navy, PCG on Alice Go. Oh, ay. Huwag kami sisihin ninyo. Nasa immigration lookout bulletin na namin siya. Ang tanungin nyo, ang Navy at Coast Guard. Bakit hindi din yan ang sabihin mo kay Kibuloy, di ba? The Philippine Coast Guard and the Philippine Navy are in the best position to answer if suspended Banban Tarlac Mayor Alice Go might have left the country through the back door or by the sea, sabi ng Bureau of Immigration. The BI passed the back to the PCG Navy Wednesday on Go's possible escape after Senator Sergio Gatchalian said the mayor might lang naman, already left the country using her Chinese passport. Ayan. Patay tayo dyan. An immigration lookout bulletin is issued for prudence to double check if there are any pending arrest warrants against the subject or monitor their itineraries and whereabouts should they attempt to leave the country. Ang tanong, too late ba para magsagawa niyang ILBO o yung Immigration Lookout Bulletin? Dapat, sabi ko nga kanina, during the hearing, kung napapansin na nila Hontiveros, dapat nag-request na sila sa immigration o sa others pa, sa mga customs, sa mga ports na, lookout bulletin tayo sa taong ito. Ganon, pati kay Kibuloy. Ganon dapat para daig ng maagap ang masipag. Masipag mag-hearing. Mag-research sila Hontiveros at Gatchalian. Ano nangyari nyo? Naunahan kayo ng inchik. Di ba ang agap-agap ng inchik, lalo na sa West Philippine Sea? Di ba, mga kababayan? Kayo, sa palagay ninyo, sabi diyan, ang bali-balita, lalabas na daw siya, susuko sa July 29. Yun po yung nabasa-basa ko, napanood ko. Bakit pa meron pang preset date? Kung gusto nang sumuko, di sumuko na. Ano bang sabi ni Gatchalian sa kanya? Maganda, sumuko na lang siya kasi maiibang buhay mo pag patago-tago ka. Correct. Tignan mo si Bantag. Tignan mo si Kibuloy. Tago dito, naglalaro po sila ng taguan. Ang laging taya ay ang gobyerno. Taya, burug ka, burug. Ganun. Lumabas ka na lang. No? Huwag ka nang magtago-tago. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Mamaya yan, pag binigyan ka nila ng reward money, patay na. Di marami lalo kang magkakanulo sa'yo. Di ba? Kayo, anong masasabi nyo? Nasa bansa pa ba siya? Kung nasa bansa siya, nasaan siya? Hanapin nyo dun sa Banban Pogo, baka may mga tunnel dun, baka dun nakatanim, baka merong underground sa bahay niya, dun sa farm. Di ba? Hindi nyo alam, para siyang yung si Brander Fraser, meron silang bahay sa ilalim. Tingnan nyo, baka lalabas na lang siya. Baka sa 2028. Kasi iba na presidente. Baka daw si Sara Duterte o si Basti na presidente, safe na ako. Di ba? Kayo sa palagay niyo, nasaan siya? Nakaalis na o nandiyan pa sa Pilipinas? Okay? Now, punta naman tayo sa isa na to. Itong COMELEC, binibira po sila ngayon na, di ba, sabi nga, meron daw COMELEC official na ang daming offshore account, no? Bribery nung binigyan daw ng suhol nung bagong voting machines na ang kumpanya ay Miro. Ang sabi ng Miro diyan, sumisigaw sila ng Paul. GMA News Online. Miro system condemns bribery allegations versus COMELEC, no? Kasi una si Marcoleta, tapos si former Mayor Caloocan, Irice, meron daw mga nag-submit sa kanya, nagpadala ng dokumento pero hindi niya pa na-verify na ganito daw. Ayun. Kasi sangkot dito ang Miro. Pinabubulaanan na yan ni COMELEC Chairman George Garcia. Sabi niya, pinayagan ko ang AMLAC, nabusisiin ako. Kung walang tinatago, ganun dapat. At sabi niya nga lalabanan natin ito kasi wala namang katotohanan. Kumbaga, meron lang talagang gustong gumiba. Kasi, ang mangyari dyan, ang iniisip nila, siyempre, tinalaga si George Garcia ni PBBM.
O, pag nanalo lahat yung kandidato ng administrasyon bilang senador, hindi, rig yan eh. Yung nakaupo dyan, tinalaga ni Blengbong eh. Siyempre, alam na, laking bayad ng Miro dyan. O, di ba? Iniisip nila na magkakaroon ng dayaan, dadayain ni Comelec Chairman Garcia. Kasi nga, sinuhulan siya. Ano ang sabi dyan ng Miro? This is a serious allegation that should not have been made public without any evidence. O, this baseless and careless accusation not only maligns our reputation, it also distracts us from all the work that needs to be done with the COMELEC for the 2025 national and local election. Correct. Distraction po, no, para mawala yung credibility nitong COMELEC kasi pumasok sila sa maanumalyang transaction. Pero anong nyo? Gusto nyo kayo ang papaboran ng COMELEC? O may nagsasuggest na nga ngayon eh. Di ba no, sinasuggest ang hybrid? O sino nagsasuggest ng hybrid accounting system? Ha? Mga dilaw. Kita nyo? Ganun na lang palang, gawin na lang natin. Kung may napanood ako eh, na sa ibang bansa yung botohan nila. Talagang isinisigaw. Dudukutin yung boto doon sa ilalim ng box. Talagang may mga witness, isisigaw. O ito! O sabay tali. Ito! Ganun eh. Kaso sa atin, sa sobrang tatalino at gagaling ng mga Pinoy, kung anong insinuation ang nila. Kaya sabi ko sa inyo, pag nanalo lahat, kung sakali man, sino man yung kandidato ng administrasyon na 12 sa senador, kikwestiyonin nila yan. May magpapile dyan ng sa Supreme Court, baka nga mag-TRO pa yan, magpapile ng kaso, Chinese, di ba? Sabi pa ng Miro, we have nothing but a professional relationship with everyone in the COMELEC, including the highly respectable Chairman George Garcia. Over the past years, we have worked to dutifully met all the requirements of the terms of reference which have been crafted specially for the needs of the Filipino people. Bakit itong mga grupo kasi na against niya sa Miro? Bakit hindi kayo nag-file ng TRO, nag-request kayo ng TRO sa Supreme Court? Ha? We are steadfast in our commitment to the manufacturing of the new automated counting machines and the various election peripherals in order to ensure a smooth and timely 2025 midterm elections for the Philippines. Yan, correct. So kasi yung kontrata po pala dito is 17.99 billion eh. Di ba? For 110,000 machines and peripherals, including ballot boxes, laptops, and other printing requirements for the polls. Ngayon, dito po sa ulat ng Inquirer.net, no? Yung latest niyan, yung pinadala na ni Irice yung natanggap niyang dokumento kay Garcia, sabi niya, katakataka naman to. Bakit pare-pareho lang? At saka sabi niya, wala man akong ganitong whatever. Kinasuhan nga siya ni Irice ng contempt kasi dinidivulge niya yung bahala sila. Pero dito, sabi ni Garcia, no resignations among COMELEC execs amid bribery claims. Wala daw nagre-resign kasi alam siguro ng mga kasama niya sa COMELEC na wala silang anomalyang ginawa. Kasi kung meron na dyan, may pumiyok na eh. May pumiyok na dyan. Kung nandyan pa si Guanzon, baka pipiyok na yan. Diba? Ito sabi ni Garcia, imposible po yan. Imposible na may mag-leave at saka mag-courtesy resignation o mag-resign sa mga membro ng komisyon. Ano sila? Hilo? Parang sinasabi namin na totoo ang may akusasyon. Ang mga akusasyon. Gano'n nga. Kasi kung may nag-resign, ayun na. May nag-resign. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng mga nag-a-accuse. Kaya nga sabi ni Garcia dati, kami na nga ang ina-accuse, kami pa ang mag-provide ng burden of proof. Di ba? Hindi naman siguro tama yun. Di ba sabi nila palagi that the accusers should be the one providing a proof or evidences. Pero nangyayari, parang si La Garcia pa ang nagbibigay ng mga ebidensya na wala kaming ganito. Kung magagawa niyo yan, tama naman, walang problema. No? So kayo po, ano pong masasabi niyo dyan? No? Balik tayo kay Alice Gu. Nasa loob pa ba siya ng bansa o nakatakas na? Nararapat bang bigyan ng karagdagang security si Senators Gatchalian at Hontiveros at itong COMELEC? Sa palagay niyo, may anomalya ba silang pinasok? O sadyang ginigiba lang ang COMELEC because alam nila kung sakasakaling mag-field ng kanilang senatorial slate ang admin na ito ni Pangulong Bongbong Marcos, malamang majority will win. Pero gagamitin pa rin nila yan, imamalay nila
na ay kasi kakampi nila ang Comelec tinalaga nga nila si Garcia. Alam na this. Saan ka lulugar, di ba? Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in your next videos. Bye-bye, God bless.